Meron pala tayong mga halaman na milyon o bilyon ng halaga. Hala, gusto niyo bang malaman kung ano ang mga iyon? Tapusin niyo ang video na ito. Ang isi-share ko sa inyo mga ka-jungle ay based lamang po sa ating research. Hello everyone, hello mga ka-jungle. Isi-share ko sa inyo ang 5 halaman na milyon o bilyon ng halaga. So ang nasa top 5 na nasa listahan ng pinakamahal na halaman ay ang ating Sansevieria rorida o BJ regale. So, itong halaman na ito ay Sansevieria plant o snake plant. Variety po siya ng snake plant. Nakakaiba po ang postura nito. Nagkakahalaga po ito ng 1 million pesos. Bakit nga ba ganito kamahal ang halaman na ito? My God, makakabili ka ng isang bahay. Dahil ayon sa ating pananaliksik, ang halaman daw na ito ay 10 years na po na ginugol ng isang collector na nagawa ang ganitong halaman. Meron po itong effort. Sinasabi nila na pride of the Philippines po itong halaman na ito. At napakaganda, tingnan nyo naman, super rare tignan ang ganitong halaman. Kaya nagkakahalaga po siya ng 1 million pesos. Bakit nga ba sobrang mahal itong halaman na ito? Ang kulay nito ay iba't ibang variety, di katulad ng mga ordinary na mga Sansevieria natin o mga snake plant. Alam niyo ba mga ka-jungle na in-exhibit ito sa Mall of Asia o sa MOA, tapos may nag-offer na isang collector na bibilhin niya daw ang halaman na ito na worth 10 million. So, triple pa sa 1 million na halaga. Pero, dinecline niya ang offer dahil nga, iisa lamang po ito at pride ng Philippines ang halaman na ito. Sabi nga ng collector ay, this plant should stay here only in the Philippines kasi yung bibili daw ay taga-ibang bansa. Kaya naman, dinecline yung offer na 10 million, kahit ganyan yung price or offer, mas pinahalagaan pa din ang halaman na ito dito sa atin. Tanong ko mga ka-jungle, bibili ba kayo ng ganitong halaman na worth 1 million pesos? So, i-comment nyo naman. Ang top 4 naman na milyon ng halaga na halaman ay ang ating Monstera Thai Constellation. So, ang ganitong halaman ay napakaganda mga ka-jungle. So, worth po siya ng 500,000 to 1 million. So, my gosh, di ba sobrang mahal? So, ang halaman na ito ay stunning plant. Quite rare po siya mga ka-jungle. Bakit po siya rare? Dahil widely po not available sa mga plant shop. So, kaunti lamang po yung may ganito na mga halaman o mga collectors. Pero sa ngayon, medyo may nakikita na ako na may nagbebenta na mas mura. Pero dati talaga nang nagsisimula ng pandemic, sobrang mahal ang ganitong halaman. Top 3 naman na halaman na pinakamahal o milyon ng halaga ay itong Obliqua monstera. So, ito pong halaman na ito ay nagkakahalaga siya ng tumataginting na 4 million pesos. Oh my gosh, it's super mahal talaga. So, sa mga halaman o mga bidder lamang po ang bumibili ng mga ganito. Like, bibidding ba? Like for example, like 1 million, 2 million, ganyan. Ito po ay nasasama sa mga bidding. Mas more than po yung whole kesa sa plant leaf ng halaman na ito. And then, it's a super rare. Kaunti lamang po ang meron nito. Then, slow grower po siya. Mahirap po siya patubuin, kaya ganyan yung price. And then, it is a unique plant and aesthetic po yung ganitong halaman. Tapos, yung care tips naman po niya ay mahirap po siya alagaan. Like, madiligan mo siya ng natural na tubig. Dapat daw rainwater lamang po. And then, the last one is the good luck po ang halaman na ito. So, ganitong halaman na Obliqua, parang same lamang po siya ng Monstera adansonii na maraming butas-butas. So, parang same lamang po siya ng variety, pero iba po siya na level. Like, high to the highest level. Akalain mo 4 million yung price na ito. So, bibili ba kayo ng ganyang kamahal na halaman? Siguro yung mga mamayayaman na talaga na walang kwenta yung pera, bibilhin yan. Top 2 naman na nasa listahan na pinakamahal na halaman o milyon o bilyon na halaga ay ang ating Chensen Nonglay Orchid. So, isa siyang variety ng orchids na pinakamahal sa buong mundo. Nagkakahalaga lamang po siya mga ka-jungle na tumataginting na 41 million. Diyos ko po, Rudy, ang mahal. So, 41 million po ang ganitong halaman. Kasi nga, it's about 4 to 5 years po ang pagpapa-bloom o pagpapabulaklak ng ganitong orchids. And then, 8 years po ang pag-develop ng kanyang stem or roots. Tapos, it's extremely rare sa mga orchids variety. And then, kaya po, ang nakakamahal dito ay yung flower niya. So, the flower makes it expensive. And so, also,
Yung ibang mga variety ng ganito is up to 10 to 15 years ang pag-bloom o pagbubulaklak. Kaya ganito po siya kamahal. Akalain nyo 41 million pesos po pag i-convert nyo kasi sa ibang bansa yung binebenta ito. So pag i-convert siya dito sa Pilipinas, 41 million pesos. Ito naman ang top 1 na pinakamahal na halaman na nasa listahan natin ay ang tinatawag na 800 years old na bonsai tree. Oh my gosh, 800 years old, wala pa tayo noon. Siguro mga ilang years na tayo? Akalain nyo, 800 years old, nandito pa siya sa mundo. So, nagkakahalaga po ang halaman na ito ng 5 billion pesos. So, bakit nga ba ganyan yung price? Akalain nyo naman, 800 years. Siyempre, hindi yan, 500,000 or 1 million. Siyempre, worth the price naman, di ba? So, yung halaman na ito, it takes years na pagpatubo. And the time, pinibili yung time, history ng plant na ito, and then the craft, the beauty. Sobrang ganda naman, di ba? Tingnan nyo naman, napakaganda. And an extremely high age po. Kaya naman, sobrang mahal na itong halaman na ito. Pero sa ngayon, hindi na po siya ngayon binibenta. Kumbaga, priceless na siya. Kasi wala pong bumibili. Kasi siguro, yung mga, ang tawag nun, yung mga collectors na mga mayayaman, bibili ng ganito. Pero, parang nasa museum na siya or parang nasa botanical garden na siya, naka-display na lang. So, priceless na po ang ganitong halaman. Yan po ang mga halaman na mga sobrang mahal at milyon-bilyon ng halaga. O yung mga halaman na milyon at bilyon ng halaga, akalain nyo na meron palang ganun na halaman. So, di ba kung mapapansin nyo, kahit ngayong bato, kahit ilang years na siya, wala siyang halaga, di ba? Walang halaga. Pero yung mga halaman na mga ganyang 800 years or kahit katatanim pa lang, may ganun kahalaga. Kasi depende po yan sa isang bagay. Kung ikaw ay collectors or ikaw ay masaya dyan sa bagay na yan, so naging may halaga po ang ganyang na bagay. So, sa mga nagko-collect ng mga mamahaling plants, okay lang yun. As much as happy kayo sa mga binibili nyo, okay na okay po yun. Basta magtabi lamang po kayo ng mga emergency fund. And then, also, be mindful lang po sa mga nagko-collect ng mga plants, especially sa mga rare one or mga endangered species na mga plants. So, be mindful lang tayo na wag super bili. Dapat tignan nyo muna kung merong business permit yung nagbebenta ng plants, kung okay ba sa DNR. So, yun. Kaya naman, yung mga plants na mahal na binebenta, especially yung mga collectors, ay meron po silang mga business permit na sinasaayos. May tanong ako mga ka-jungle, kung mayroon po kayong pera o sapat na pera, bibilin nyo ba ang ganyan kamahal na halaman? I-comment nyo naman sa comment section at para maling natin. So, ayan mga ka-jungle, maraming salamat sa panonood and I hope nag-enjoy kayo or ako nga, medyo na-stress sa mga ganyan na halaga ng halaman. Siguro nga if you are not a practical person, di talaga bibili, di ba? So, ayan mga ka-jungle, maraming salamat sa panonood and I hope nag-enjoy kayo and I will see you next episode because more plants, less stress.